So right, what's up mga kamerk? So meron tayong PPMS ngayon na NMAX. So ito yung PPMS natin, no? Ayun, no? NMAX. Linisin natin yan bago natin baklasin. Nakakaasiwa kasi gumawa pagka marumi yung motor. So PMS tayo ngayon. So alright, what's up mga kamerks? Don't forget to hit like and subscribe muna sa aking YouTube channel habang nagkakarwash tayo ng ating NMAX. So dapat mga kamerks, lilinisin muna natin bago tayo mag-proceed sa ating PMS at CBT. So ito, gamit lang muna tayo ng screw. So yan yung ginagamit natin na sa impact. Tapos babala natin sa 8mm para mas mabilis siyang baklasin. Kasi bumibilog talaga yung mga screw pagdating dyan sa stock. Tapos air filter. Yan, kasi unang-unang mababasa to pag galing sa baha. Pero ayan, mukhang hindi naman siya inabot. Checkin na rin natin muna talaga yung ating pinaka CBT. Kasi ito yung main goal natin, makita yung laman ng continuous variable transmission natin. Ayan, napakarumi. Then share ko lang din pala sa iyo experience dito sa motor na to. 10 PM dinala sa akin ito, nalusong sa baha ng mga patrol group na police natin. Then starter ang main sira, pero inuna ko muna i-PMS para ma-check natin lahat kasi 2 years na tong motor ni sir, tapos ngayon lang din talaga i-maintenance, kaya sinabay niya na lahat para wala na siyang kakaba-kaba sa daan. Pero mamaya i-check din natin yung oil niya. So dito muna tayo sa ating bell, so which is the 24mm nut. So yan yung bell niya. Hindi naman naapektuhan ng basa kasi hindi naman siya siguro napasukan ng tubig. Then ito 17mm nut sa pulley and drive phase. So yan yung 2DP drive phase. Then ito yung ating torque drive assembly. So nandyan na lahat, center spring, clutch spring, then belt 2DP yung code niya. Upon checking naman natin, okay pa naman. So ito yung torque drive assembly. So yung lining niya, pag mapapansin nyo, makinis na rin. Then ito talaga yung problema natin minsan pagdating sa fly ball. Yan, rinig na rinig niya umaalog, pero checkin natin yung grams ng ating bola kung okay pa ba. So yung mga kamerks, unahin natin itong timbangin yung isa. So yan, 13.1. So possible puro siguro 13 lang to dahil stock naman kasi talaga ni NMAX is 13 grams. Pero bakit siya umaalog, di ba? May nagiging cost talaga yan, yun ng pag-alog ng bola dahil minsan hindi natin napapalitan ito. Yan. Main cause ng pag-alog ng bola at pag-alog ng pulley, slider, dahil hindi natin napapalitan. Pero dapat yan, SOP yan, pag nagpapalit tayo ng bola, palit na tayo ng slider. So ito yung gagamitin natin, 39 and 40mm, pantanggal ng nut sa torque. So gamit lang tayo ng impact para mas madali natin baklasin, mas mabilis. So yan lang, hindi natin kailangan sinsilin yan mga kamerks, kasi delikado rin yung proseso na ganun, kaya dapat may kompletong tools tayo. So yan, center spring, torque drive, i-repack natin ng grasa. So napaka-importante din yan, kaya nga maintenance, may maintenance tayo, sasabay natin yan lahat. Lilinisin natin torque drive, yan kahit punasan lang, at least marepakan natin para hindi kumalat yung grasa sa pinaka ating torque drive, at ma-maintenance natin siya pagdating sa pag-play, kasi yun yung nagiging problema pagka wala ng grasa yan. May possible na kumanto na yung pinaka female yung torque drive. So dito tayo mga kamerks, ito yung pinaka best part natin. So itong degreaser natin is sariling gawa natin to, ultimate degreaser. So sa shop nyo lang din mabibili yan. So ito, ganito lang yung proseso mga kamerks, wala kayong hirap na pagdadaanan dito, napakadali lang i-apply. So yan, kita nyo, apply lang kayo ng degreaser sa pulley. The best pala yan sa mga alloy kasi nare-restore niya talaga yung kulay. Ayan, kita nyo yung crankcase, nalinis agad natin. Yung radiator,
andyan pa rin, lilinis din natin yan. Effective na effective yan sa ating mga pulley, mga parts, yan, mga alloy type, lalo na sa metal. Then napakasimple lang talaga kamers, di nyo na kailangan kumuha ng gasolina, yung panlinis nyo, yan. Restoration nyo na agad yung pinaka ating pulley. Tanggal yung mga pinagribabaan ng ating flyball, lalo na sa belt, yung pinagkadkaran niya. So yan, dapat matyaga lang kayo. Then safe din pala yan sa kamay, kasi yung iba kasing ginagamit na degreaser, makati talaga sa ating kamay. So yan, ito yung bell. So dapat pagdating sa bela, saglitan lang din natin binababad kasi metal yan. So ayan, napakabilis lang. Then tips lang din mga kamerks sa paggamit ng degreaser, iwasan nyo lang din maabot ng bata kasi chemical din to, masama din talaga sa kalusugan natin. Pero dobling ingat lang talaga sa paggamit. Make sure lang alam yung procedure paano natin gamitin. So ayan, tulad ng backplate, tips lang din ulit, dapat mini-maintenance rin yung backplate. So nandiyan nakalagay yung slider piece natin, ayun yung nagdadala ng flyball paangat. So napakasimple lang din ang process niya, babanlawan nyo lang ng tubig, hindi nyo na kailangan ng sabon o pang chemical na just degreaser and water, yun lang. Kita nyo result nyan, yun so ang puti nya na, restore yung ating pulley. Tapos itong bell, tanggal natin yung mga grasa kasi tumatalsik din yan, tapos yung mga asbestos. Tapos ito kanina naninilaw, yan, nakita nyo, puti na siya. Yo! Then dito naman tayo mga kamerks sa ating crankshell. So ganito lang talaga yung process ko sa pag-maintenance ng mga motor ng ating customer. So degreaser lang, sobrang laking tulong sa akin yan. Promote na din natin yan, so mabibili nyo lang sa mismong shop ko yan. So 250 pesos yan, solid yan, panlinis talaga. Tapos tubig lang banlaw, tapos yan, tutuyuin nyo na. So napakabilis lang talaga. Alam na mga customer ko yan kung paano ko talaga nililinis yung kanilang motor bago ko isalpak talaga lahat. Ito na yung resulta ng ating paglinis mga kamerks. So yan, napakaputi ng ating crankshell. So yun, woo! Solid yung degreaser natin mga kamerks. Then ito talaga yung pinapalitan talaga natin mga kamerks, ang ating slider. So, dapat talaga mahigpit tong mga slider pag magpapalit tayo ng bola. So pag nagpalit tayo ng bola, magpapalit tayo ng slider. So sa combination natin, pwede kayo magkabit dyan ng 11, 13, 12, 13. At least hindi mawawala yung pinaka 13 grams natin. Pwede rin naman straight 12, magpababa tayo. More aggressive siya sa arangkada. Tapos magiging cost kasi pag mababa yung grams ng bola natin. So yan, tignan muna natin yung alog. So yan, wala na siya ganong alog kasi bago yung slider niya, lapat na lapat. So sa grams ng bola, pwede kayo magbaba. Kaso nagiging apektado yung eco mode ng ating motor. Nawawala gano yung eco, hindi nagiging sensitive siya. Kasi yung grams ng ating flyball naka-set doon sa ating stock. Kaya pagka nire-rev natin, nawawala talaga yung pinaka eco mode ng ating motor. So yan, dapat mga kamerks, itong ating pulley, make sure lang din na dry yan, walang grasang napahid kayo dyan dahil yung iba kasi dini-DIY, napupuno ng grasa maski yung pinaka torque drive. Kaya nagiging ending nun, nag-i-slide yung belt natin, nagiging cause talaga ng delay ng takbo, lalo na hindi accurate. Pagka piniga mo, slide talaga siya, as in mahina yung hatak. Kaya dapat talaga wala talagang maski patak ng grasa dyan sa ating pulley at belt. So napakasimple lang to. Balik nyo lang din yung washer, dalawang washer yan. Tapos ito yung side na yan, hanapin nyo yung may gas-gas, yun yung sa side ng drive phase. Then make sure lang din maluwag yung pinaka belt natin pag nag-higpit tayo ng drive phase, para hindi siya lumuwag yung nut.
pagkatapos kasi natin higpitan to, ayan tulad nyan, ganito gagawin nyo, dapat naka free yung ating belt then higpit. So testing natin yung ating CVT. So yan, mapapansin nyo stable yung ating belt. So okay na yan, huwag na natin painitin dahil mag-change oil din tayo ng ating NMAX. So ito tips lang din, pwede nyong ikabit kasi agad to. Pwede nyo rin tanggalin yung pinaka, yung sa gitna, pinutol ko na yan para at least pag nagbaklas ka ng CVT, mabilis na siyang baklasin. Pero depende naman kasi sa, tatanungin nyo muna din sa owner kung gusto nila yung ganon, o balik pa rin sa stock. So yan, pinaputol na rin sa akin yan para pagka babaklasin yung CVT, mabilis nang baklasin. So yan, importante din may grasa yung ating bearing sa ating crank para hindi siya maingay. Tapos ito, hindi muna natin pinalitan kasi out of budget din si sir. So nakita natin okay pa naman, hanginan natin. For the next PMS ulit, doon na siya magpapalit ng washable o kaya stock na air filter. Mga kamerks, punta na tayo sa ating change oil. Ito na yung maintenance talaga na tinatawag natin. So hindi ko alam kung gaano katagal ba ginagamit ni sir to. Main talaga na problema to pagka nabaha malalim na part. Dapat always check talaga tong pinaka oil natin. Change oil tayo, then flushing. Pwede kayo mag flushing at least 500 ml. Tapos paanda rin nyo, then drain ulit, total drain. Tapos salpa kayo ng bagong langis para at least naman safe yung inyong mga makina. Then ayan, buti na lang pina-maintenance na agad ni sir yung kanyang NMAX para maiwasan na rin yung pagkasira ng kanyang engine. Kasi yan talaga napaka-importante talaga na part. Engine, then sa transmission. So yan, pagdating naman sa transmission, dapat 1:1 na din. Kasi pag nag-change oil ka ng engine, mag-change oil na rin tayo sa transmission kasi napakamahal talaga ng parts sa pagdating sa transmission tulad niyan, no. So literal na nabaha talaga to, gatas na siya, condense. So maintain talaga tayo dapat pagka tinawag na maintenance, palit ng engine pati transmission oil. Yun yung maintenance na tinatawag. So yan mga kamerks, additional tips lang, dapat mai-flushing natin yan. So gagamit kayo ng bagong gear oil pag na-drain nyo yan. Then yung gear oil na yun gamitin nyo at least 1 day, then palitan nyo ulit ng bago para mawala yung mababang viscosity ng langis na napatakan ng tubig para maalagaan nyo yung mga bearing. So mga kamerks, next vlog natin is magneto, then pati yung radiator, papakita ko rin sa inyo. So ito, papasok natin, dug. So yan yung magneto niya, positive sa kalawang. So mga kamerks, ayan, papakita ko sa inyo yan next vlog natin kung paano natin nilinis talaga yung kanyang magneto. So yan, testingin na natin yung NMAX na pagawa sa atin, PMS, then test run tayo.